Kukuha na tayo ngayon ng building permit mga kasulit dahil pag tayo ay nakaalis na ulit ay walang maglalakad nito ano. So ire-ready na lang muna natin ang mga ang building permit, and then kapag nakasecure na tayo ng building permit ay kahit ipagkatiwala na lang natin sa iba yung pagbabayad ng construction bond na inatawag mga kasulit. Yun, isang napakainit at napakasulit na araw sa inyo mga kasulit. Right now, I am here in Bria, Calamba, at pupunta ako ngayon sa sa munisipyo ng Calamba para i-process yung building permit para sa renovation extension ng ating unit dito mga kasulit. Hindi pa naman tayo magpapagawa ngayon. Ayan yung Mount Makiling mga kasulit, nakita nyo ba? Pero kailangan na nating i-process yun para tuloy-tuloy na Dito itatayo yung yung mga mid-rise condominium ng hindi yata Bria yun, pero same company lang, same kay Manny Villar pa rin. Ito yan mga kasulit, Melora. Buti at nilakihan na yung rito. Pumayag na yung mga residents dito na bakbakin yung daan. Dati isang sasakyan lang yung nagkakasya rito. Ayan, nakikita nyo ba mga kasulit? Ayan yung ngayon dati ito lang, itong may mga espalto lang na to. One way lang ito dati, halos hindi magkasya ang dalawang kotse. Buti at pumayag ng mga kasulit yung mga residents dito. Siyempre, if the price is good papayag siyempre yan mga kasulit. Manny Villar ba naman? Alam nyo ba nga mga kasulit, napakalamig pa rin dito. Although mainit daw ang panahon, mainit talaga sadya ang panahon, mayroong area na naga 51, 50, 47. Pero itong Calamba hindi kasama sa listahan ng mga area na ganun ang temperatura Malamig dito. Siguro gawa noong hangin na nanggagaling dyan sa Sierra Madre, dyan sa Mount Makiling. Ito na yung ito yung lugar, yung malaking banga ba yan, tsaka yung malaking simbahan dito. And then ito na yung bahay ni Rizal, nakikita nyo ba yan? Napakaraming plug na yan. So ito yung mismong bahay ni Rizal. Lang siya, walking distance from, naka-neutral pala ako. Kabablog ko mga kasulit. Yan yung bahay ni Rizal, kapit bahay ko lang siya rito. Bago tayo pumunta ng munisipyo ay withdraw muna tayo. Dahil sigurado ay mayroong doon, mayroon tayong babayaran doon Dito mga kasulit, withdraw lang muna tayo bago tayo pumunta ng munisipyo dahil sigurado mayroon tayong babayaran doon. Yun mga kasulit, galing na tayo ng BPI at naka-withdraw na tayo ng So diretso na tayo mga kasulit ng ng munisipyo. Dito yan sa Halang para makapag-apply na tayo ng building permit mga kasulit. Isang napakainit at napakasulit na panahon
para sa ating lahat dito sa bansang Pilipinas. Iba yung yung heat index dito sa Pilipinas kumpara sa init dyan sa Middle East. Ang isa sa nagiging faktor kasi ng rito sa Pilipinas ng init ay yung humidity. Hindi katulad sa Middle East, although napakainit nga, pero wala namang humid o wala namang humidity, dry siya, hindi ka papawisan mga kasulid. So hindi ka gaano madidehydrate. Dito talagang taktak ang pawis, no, o talagang madidehydrate kayo dahil sa pawis, gawa ng yun ng humidity. Actually umikot lang tayo mga kasulid, dito rin tayo galing kanina. Hindi kasi pwede tayong mag counterflow. Kasi one way dito mga kasulid, kaya iikot at iikot talaga tayo. So sana maging makabuluhan, meaningful, successful yung ating lalakarin ngayon kasi napakainit, mahirap magpabalik-balik. Actually hindi ko alam yung rito, yung munisipyo. Actually hindi ko siya kabisado. Tatanong-tanong lang tayo papunta ng Halang. Ito yung Halang kukuha na tayo ngayon ng building permit mga kasulid, dahil pag tayo ay nakaalis na ulit ay walang maglalakad nito. So ire-ready na lang muna natin ang mga ang building permit, and then kapag nakasecure na tayo ng building permit ay kahit ipagkatiwala na lang natin sa iba yung pagbabayad ng construction bond na inatawag mga kasulid. Hindi ko alam yung munisipyo. Tanong tayo rito kay boss. Sige sir. Ayun, dire-diretso lang daw sabi ni boss. Rizal Memorial Park. Okay. Kasi mga kasulid, hindi talaga hindi ko pa siya kabisado. As in bihira pa lang ako kasing pumunta rito. Rizal Crematorium. Lachera, pamahalang barangay ng Lachera. Ang sabi nung basta lang, tuloy-tuloy daw. Usok na siya. Ba't kaya yun? Ano kaya ang problema nun mga kasulid? Grabe ang usok nung yung tambutso ng tricycle mga kasulid. Sarap ng ratratika May kasulid. Ito na mga kasulid, yung Mount Makiling. Yan ang dahilan kung bakit malamig dito ang panahon. Siguro. Sa tingin ko lang hindi ako sure. Pero iba ang panahon dito, iba yung temperatura dito compared dyan sa Metro Manila. So tamang-tama at may OWA rin pala dito. Tama-tama mga kasulid at dito tayo nakakuha ng ng bahay. Ma'am, pwede magtanong, saan po yung munisipyo ng Calamba? Bandaron pa po? Okay, thank you. Sabi dun sa ating napagtanungan ay dire-diretso lang daw. Ito na yata. Makikita ko na yung plug Ito laki Ito na nga yata yun. Tingin ko ito na. Kasi nakita ko na yung ni Rizal Jose Rizal Coliseum. Tapos siguro ito na. Ano ba to? Bulwagang pampamahalang lungsod ng Calamba. Ito na nga mga kasulid yun. No entry. So mag-U-turn tayo. U-turn ako. Siguro ito na yun mga kasulid. Ang laki pala nito Bulwagang pampamahalaan ng lungsod ng Calamba. So papasok tayo dyan mga kasulid. Saan ang parking lot boss ng motor?
Sana mag-ano ako, mag-a-apply ng building permits. Oo. Oh, doon sa tapat sa labas. Saan yung ano, yung building permit dito? Sa loob mismo. Di ako ay. Di ako doon magpa-parking sa labas. Yun lang. Sige. So, walang parking. Yun ang problema natin, mga kasulid. Puno ang parking. Eto mga kasulid, babalik tayo rito. Hahanap tayo ng ano, parking lot sa labas daw. So ayun mga kasulid, at dito tayo nakahanap ng parking ano, sa Rizal Coliseum. At tayo ay papasok na ron mga kasulid. So mamaya i-update ko kayo kung ano ang magiging resulta ng aking lakad mga kasulid. See you. Yun mga kasulid, at galing na tayo dito sa ano, sa City Hall. At hindi maganda yung naging resulta ng ating lakad ano. Una, yung ating plano na pinagawa sa ating architect ay kulang-kulang ano, kulang ng sanitary plan, electrical, structural. So sabi doon sa ano, sa city ano to, city building department ba yon, ay kailangan daw yun ano, yung tatlo na yon. Wala siya doon sa aking plano na dala na ginawa ng ating architect. And then wala ring specification. So marami ang ano, marami ang wala. So ang mangyayari niyan ay babalik tayo dito sa ating architect na gumawa ng plano ano. Dapat din daw ay pirmado noong architect na gumawa para hindi na ako bumayad ng malaki dito sa munisipyo. And then ang isa pang naging problema, nasurpresa ako doon sa aking ano, sa amilyar. Dahil yung property na yon, kung hindi ako nagkakamali, ay inaccept ko ay after na ng pandemic ano, 2022 or I think 2021. Nagumpisa ay yung ang pandemic 2019, pero hindi ko pa inaccept yung aking property na yon. Nasa under developer pa. Then umuwi ako ng pag hindi ako nagkamali 2021. Pero nagulat ako mga kasulid dahil yung aking amilyar ay nagumpisa pa ng 2020, which is the time ay nandun pa ako sa ano, nasa ibang bansa ako, at hindi ko pa naman ina-accept yung aking unit. Pero nung time na yun kasi mga kasulid, 2018 pa, ay fully paid na yung aking unit dahil hindi ko siya ni-loan. Ano siya, spot cash mga kasulid. Siguro yun ang naging dahilan. So nagulat ako, ang aking bills, ang aking babayaran tax ay nasa 23,000. Nasurpresa ako doon mga kasulid. Expect ko ay mga ano lang yon, 5,000 o ilan lang. Grabe pala. So yun muna ay ating anuhin ano, ating i-clear muna yan mga issue na yan mga kasulid,
bago tayo magpagawa ng ating magpa-extend tayo at mag-apply tayo ng building permit. Grabe. So yun lang mga kasulid. Although hindi maganda nga yung ating lakad, ang resulta ng ating lakad, at least ay nalaman natin yung ating mga mga liabilities na kailangang isettle. Grabe pala kasi yung aking properties sa probinsya ay ganun, grabe rin ang tax na milyar na aking binabayaran. Kaya dapat talaga kung may mga mga properties, real properties, gamitin natin para at least yung pambayad sa buwis ay makuha natin doon sa ating property na yun. Grabe. So yun lang mga kasulid. Thank you so much sa pagsama sa aking vlog sa araw na ito. Hanggang sa muli. See you on my next vlog. And thank you so much and God bless.